At eto mga kadonatics, sa wakas lumabas na talaga si Tambak Romualdez sa kanyang lungga. At alam nyo ba mga kadonatics kung bakit siya lumabas? Kung ano ang reason? Well. Napaka-obvious mga kadonatics. Later, we will find out. But before that mga kadonatics, panoorin mo muna natin yung paglabas niya sa ICI. Tara mga kadonatics, panoorin natin. Wala na mapasok ha? Yan na. Alam mo kung sinong celebrity oh? Sir, good morning sir. Ba't ngayon lang kayo nagpakita, sir? Magandang umaga. Yes sir. Nagpapasalamat ako sa ICI sa invitation. Sama na. Sige Ngayong araw na to, I am ready to Feeling celebrity talaga oh. give my personal knowledge on the budget process. Okay. And while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding and investigation of the ICI. Sir, yung si Representative ko, sir, what do you want him to do? Si Representative ko, Mga media, walang makuha. oh, tama yan. Limited talaga. Alright mga kadonatics. Limited yung mga wordings ni Tambaloslos mga kadonatics. Kung makapagsalita sa Kongreso, akala mo sinong Panginoon nila. Pero eto, yung mukha niya parang may pagka-sad at masaya at the same time. Ano kaya meron mga kadonatics? Actually, may pangako sa kanya. At eto mga kadonatics, eto yung dahilan kung bakit siya lumantad na. Are you ready? But before that, subscribe muna mga kadonatics. Pabuti natin ng 100,000k before this year ends. I would be so grateful. Eto mga kadonatics, eto yung dahilan. Panoorin Naisip na nyo. ako magandang script. Gawin mo na lang ako ng state witness. Panoorin natin ulit ha. May Okay. naisip na ako magandang script. Gawin mo na lang. Si Rimulya oh. Alam nyo mga kadonatics, this is just an AI. Pero, totoo mga kadonatics, may nangyaring ganito. Behind the scene. Eto. Ng state witness. Sige. Oh, ayan. Ito yung pahayag ni Rimulya mga kadonatics. Actually, ang pagiging state witness, ang mangyayari niyan mga kadonatics, ilalahad mo lahat ng nalalaman mo. Tapos, ang mangyayari sa iyo mga kadonatics, you will be exonerated, if I'm not mistaken. But maabsuelto ka lahat mga kadonatics sa lahat ng kaso mo. Yan ang advantage ng pagiging state witness. Kaya yung mga crocodile, mga kadonatics, yung mga buhaya, gustong magiging state witness. At eto, ang sabi ni Martino, there is one person that knows everything. Siya ang magiging state witness. Ay talaga naman mga kadonatics, isa lang ha? Parang ito talaga, wala na tayong doubt pa mga kadonatics. Talagang itong si Tambaloslos ang magiging state witness. Ombudsman Rimulya has stated that a high-ranking official from Leyte is in the running to be a state witness. Taga saan itong si Romualdez? Taga Leyte mga kadonatics. Taga Leyte. Ginagago na talaga tayo. Yung pinaka-crocodile sa lahat mga kadonatics. Yung taga-feed ng mga crocodile ay talagang ginawang state witness at gagawin mga kadonatics. Kaya lumantad itong si Tambaloslos. May assurance mga kadonatics, ginagago na tayo. Kaya nga sabi ni Chavez Singson, pambubudol na naman ni BBM. Yung pinsan niya ang ginawang state witness. Can you imagine? Pagkatapos magpakasasa sa pera ng taong bayan, gagawin ka lang state witness. Sinabi din ito ni Chavez Singson mga kadonatics na magiging state witness daw si Romualdez. Wala. Sino yung ginagago ni BBM ngayon? Di ba mga kadonatics? Kaya before siya nag-resign bilang speaker, pumunta pa siya sa Malacanang. For what reason? Magbitaw ka na lang, may meeting ka pang nalalaman together with your pinsan. Tapos ngayon, natahimik for a month ata mga kadonatics.
Hindi mo makikita itong si Romualdez, walang interviews, press conference. Lumantad at biglang nagpalit mga kadonatics at magiging ICI state witness na daw. Ganyan katindi si BBM. Di ba? Kaya wala talaga tayong mapapala hanggang andyan si BBM mga kadonatics. For sure. For sure talaga. Ito yung pahayag niya, no? I am ready to feed my personal knowledge on the budget process. And while not a member of the Bicameral Conference Committee, I will share all information to help determine the truth and to give all the facts and information. Ay, talagang mga kadonatics, alam daw niya lahat. It means, siya talaga yung bakulaw sa lahat mga kadonatics. Sabi ni Dean Chase dito, I doubt you will be telling the truth, Martin Romualdez. You guys still won't surrender. Saldico, the key to all this debacle. Wow. I have provided you enough information and triangulated his location so you guys can close on him. Wala, patay Malaysia pa rin kayo. Kayo lang naman ang nagdadramahan dyan eh. Ginagawa niyong ogag ang mga Pinoy. Ngayon, I have found traces of Zaldico possibly in Switzerland. Pero baka nililigaw nyo ko sa digital footprints niya. For all I know, baka nasa Pinas lang yan. Walang hiyang yan. Dapat palitan na kayo lahat dyan. Puro kayo mga charantado. What do you think mga kadonatics? Baka nililin lang itong si Dean Chase kasi alam niya mga kadonatics kung anong mga flight details ni Zaldico. Baka nga footprints lang yon, pero andyan na sa Pinas. Nobody knows. Pero itong si Martin Romualdez, alam naman natin mga kadonatics na isa sa pinakamalaking mastermind sa corruption, magiging state witness. Do you think magsasabi to ng totoo? Sino ang kapatid ng magnanakaw mga kadonatics? Ang sinungaling. Those are inseparable mga kadonatics. Once you are sinungaling, you are also magnanakaw. Eto, Attorney Panelo, today mga kadonatics, binanatan. Sabi niya mga kadonatics, hindi daw ang ahensya sa gobyerno ang corrupt. Wow, kasi naglabas ang US State Agency mga kadonatics na nagsasabi na ang BOC or Bureau of Custom yung pinaka-corrupt sa Pilipinas. But ang sabi ni Panelo, hindi ang ahensya sa Pilipinas ang corrupt, kundi eto yung sabi niya mga kadonatics. Grabe. Ang ganda lang panoorin. Eto. US State Department, ano ba? Hindi ka ba nagbabasa ng dyaryo? US State Department. Ang pinaka-corrupt ay ang Kongreso. Agree. Tapos walang binatbat yan. Kosto, kumbaga, mamera lang yan. Ito trillion eh. Wala sa kalingkingan, Attorney Sal, ng customs, ang Kongreso, sa tingin mo? Walang binatbat yan. Pero Attorney Sal, matindi din yung issue ng corruption doon. Kasi hindi lang naman yung US State Department, yung mga American businessmen na nagrereklamo. Pero hindi lang naman yun eh. Kahit tayo dito sa Pilipinas, Attorney Sal, tayo ng mga Pilipino and even other investment coming from other countries, ganun din, di ba? Yung bureaucracy, yung red tape, yun ang malaking problema natin. Idagdag mo pa yung mahal na kuryente natin dito. Ay, nako, Attorney. Sino gusto mag-invest sa Pilipinas kayo, Attorney Sal? Tapos may issue ka pa ng korupsyon na talagang nakakahiya, Attorney Sal, dahil ito yung nakikita nila sa nababasa, napapanood nila sa balita natin dito sa Pilipinas, Attorney Sal. Anong simple lang yung mukha ni ate dito, pero talagang makikita mo the way she speaks mga kadonatics na frustrated na talaga siya sa corruption sa Pilipinas. Para bang nagiging norm ng mga kadonatics ang corruption sa Pilipinas. Like, if you're a politician, you should be corrupt. Parang ganun na. Mayroon mang matitino mga kadonatics, those are, God-fearing politicians na lang talaga yun. Para ito, ay nako, itong karamihan wala na imahe meron tayo sa international community at isa. If truth to tell,
kung tatanungin mo anong ahensya ng gobyerno ang pinaka-corrupt. Hindi ahensya, yung mismong gobyerno Oh, yun talaga. ang corrupt. Tama. In general, yung gobyerno talaga mismo, Attorney Sal. Diba? Eh All talaga naman. encompassing sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, Attorney Sal. Wala tayong masabing may malinis pang ahensya ng gobyerno, Attorney Sal, no? It means mga kadonatics, pag ang gobyerno na ang corrupt, ay talaga lahat under mga kadonatics kasi under one umbrella, yung may ahensya na yan, ay lahat na yan, corrupted na din. Kung nagkasakit yung puno mga kadonatics, pati ang bunga, corrupted na din mga kadonatics. Wala nang wala nang may pipili mga kadonatics na itong ahensya na to hindi corrupt. No, lahat may corruption na. Ganyan nakalala pala sa Pilipinas. Well, Pandemic. it's It's that we now need to address it's no longer endemic mga Attorney kadonatics. Sal, na hindi dapat natin palampasin to, Attorney Sal, ano? Dapat we should not tolerate this, Attorney Sal. How long are we going to tolerate this, Attorney Sal? Hanggang ang tambay ng Pilipino ay hindi binibigyan ng libreng formal na edukasyon. Talagang hindi tayo aawag. Paulit-ulit pa yan. Samantala, Attorney Sal, puntahan naman natin ang mga text messages mula sa ating mga kababayan. Sabi ni Sarah Nakamura, good morning po, Attorney Sal. Nakamura, Dapat po talaga na i-public o ipalabas sa publiko. Yung ICI, para yung, I think yung ginagawang hearing na ginagawa dyan, Attorney Sal, para may something kasi sa investigation nila, kung hindi na i-live, yan po talagang iisipin ng taong bayan. Baka naman daw kasing drawing lang yung Attorney Sal, yung hearing. Photo ops and everything, wala naman daw talaga nangyayari. Kasi hindi kayang i-broadcast eh. Dapat binabroadcast daw, Attorney Sal, para malaman ng taong bayan. Alam mo, ang dahilan kung bakit hindi na ma-broadcast yan. Kasi Bakit? darating yung mga testigo dyan at sabihin ang totoo, makikita na kung sino yung mga involved. Eh sabi ng ICI, wala naman daw involved daw na government official. Tama ba yung pagkaintindi ko so far? What the heck? Lahat na nga na mantsahan eh. Kasi hindi lang ginangalanan pa yung pinaka-utak. Pabuti pa si Kiko, alam niya. Kaya kita mo, nagrarally na yung bata dun sa Forbes. Kaya mga kadonatics, I will not be surprised na after the investigation, hindi si Romualdez ang magiging antagonist mga kadonatics, kundi protagonist. I will not be surprised kung may ibang ma-mention na pangalan na talagang namumuno sa korupsyon. Ayan mga kadonatics, yan yung disadvantage of having a private investigation. Bakit hindi natin malalaman? Yung mga witnesses na talagang alam nila kung sino mga kadonatics ang corrupt talaga, yung mga naghahatid ng pera, hindi nila maisawalat mga kadonatics dyan sa ICI dahil private nga. Kung meron naman, titwist na yung mga statements nila. Kaya, Bongbong Marcos, mas maganda bang i-demolish na yung investigation na yan kasi useless talaga yan. Useless. Kiko Barsaga. What's your take kay Kiko Barsaga, Attorney Sal? Kaya, alam mo, marami naiingit dyan ng mga matatagal na dyan sa Kongreso. Naunahan sila eh. Gusto nila sana maging kagaya ni Kiko. Pero, wala, kinain na sila ng sistema. Buti itong si Kiko, nagmana sa tatay. Yung tatay niya, hindi mo rin makontrol ng tatay noon. Talagang pag babanat yun, bumabanat eh. Okay, mabuti yan. Kaya, i-encourage natin, keep on fighting, Kiko. Kaya sabi ko sa mga nagte-text sa atin puro kayo reklamo sumama kayo, Kiko. Makalani sa mapayapa. Tama. Sabi naman ni Sarah Nakamura, Attorney Panelo always present sa rally dito sa Japan. Pero kung pangungunahan ni Aimee ay people power, uuwi ako sa Pilipinas para sumama sa people power ng PBBM site. Pwede. Aimee Marcos studied the people power, Attorney Sal. Ano masasabi mo Pero dyan? never gawin yan ni Aimee. Mukhang ikaw para kang State Department.
hindi ka nakikinig. Mhm. Kaya natin hindi mapagkakatiwalaan yung sinasabi mong yan. Ano ka ba? Saan ka ba? Hindi yan mangyayari. Are you with us? Ganun, Attorney Sal? Ganun ba? Sabi naman ni Edna Mendoza, kung si BBM ay mag-command sa ICC na pabalikin na si FPRRD, gagawin ba ng ICC? Oh, yan. Alam po ninyo, matagal na natin sinasabi. Kung gusto ng gobyerno, kayang pabalikin yan. Kung si Tebes na natalo tayo sa extradition, talo tayo doon eh. Nagkapila, talo pa rin. Eh, napabalik nga eh. Tama. Madaling sabi, meron na tayong record na kaya ng gobyerno. Hindi ba yan din ang aking, yan ang aking posisyon sa petition for a writ of habeas corpus na pinahil namin ng anak kong abogado si Paolo. Na if the Supreme Court can compel this government. Why? Because the government has committed an illegal act and therefore it can compel the government to correct its wrong. Kayang-kaya ng gobyerno kung gusto. Eh, unang-una, sila nga nagpakulong eh. Sila nagpa-aresto. Sila nagpatapon. Sila ang gumawa eh. Sila ang utak nga eh sa ginawa nila. Marcos, Tara, inamin na nga eh. Ano bang pag-amin na sinabi nila? Walang jurisdiction. Yeah? Pero, nung nag-issue ng warrant of arrest at pinakiusapan ng Interpol na isang ahente lamang nila na kung ang yung principal mo walang jurisdiction, di lalo walang jurisdiction nito. Walang kapangyarihan ng Interpol. Eh, sino ba pumayag? Hindi ba ang gobyerno? O madalit sabi, di gobyerno talaga nasa likod. Yes. Ng illegal na pag-aaresto ng Presidente Duterte at pagpapatapon sa kanya. Yun ang sobrang liwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Tapos si Marcos, kung mag-explain mga kadonatics, akala niya na bugok tayo. Di ba? Akala niya mga kadonatics, wala tayong alam. Pero siya yung nagmumukhang bangag talaga mga kadonatics. Kaya never na tayong maniniwala sa lahat ng mga sinasabi nitong si Marcos at yung mga kalyado niya mga kadonatics. Never ko nang paniniwalaan kasi lahat ng mga sinasabi niya walang natutupad. Di ba? Eh, ginagago na tayo mga kadonatics, paniniwalaan pa ba natin? Ewan ko na lang kung anong magiging future itong si BBM. Baka mas worse pa sa kanyang tatay mga kadonatics. I have never been this mad sa government before mga kadonatics. Kahit na ayaw ko yung Ninoy administration. No, Noy administration. Pero ito ay grabe. It surpasses everything mga kadonatics. To the max talaga. Grabe. Samantala, sabi ni Arnold Gustillo, ICI has no transparency. Kung para sa bayan ka, bakit hindi mo unahin, imbestigahan yung mga ghost flood control projects sa Ilocos Norte sa baluarte ng mga Marcos? Lahat kami dito sa abroad, suportado namin ang patalsikin na si BBM. Eh, sino right. mo lumika ng ICI? Yun lang eh. Ganun lang kasimple yan. Talagang totoo na ikaw ay matapat na isang ahensya na nilika. Hanapin mo ang katotohanan. O hindi sana lahat. Inuna mo yun. Yung lumika doon sa lugar mo. At marami nagsasabi na maraming kalokohan doon. Di ba? Pati si Chavit na taga doon. Sabi. Pero para sa akin mga kadonatics, kahit paunahin ni Bongbong Marcos yung investigation sa Ilocos Norte, the fact na private yung investigation at siya yung gumawa mga kadonatics, do you think hindi matwist yan? Do you think ipalabas nila na corrupt si Marcos? What? Kaya nga sabi ko, useless talaga yung investigation na yan. Kahit pa sino yung idadamay nila, useless yan mga kadonatics. Wala talaga yung dignidad na investigation na yan. Nagsasayang lang yan ng oras at budget. Milyon din ang budget niyan mga kadonatics eh. Kaya, I doubt na may patutunguhan tong investigation na to. And, mga kadonatics, what do you think? Comment down below. Pabasahin natin yan lahat, i-heart natin. But please, don't forget to subscribe and like this video mga kadonatics. Ingat palagi. God bless you. Bye-bye.